budget hearing, sinasabi ng mga headline, mga teka, Inday Sara. Sinabi dyan sa headline na si Inday Sara daw ay hindi umattend doon sa budget hearing na ito. Recently nagbigay ng mensahe si Inday, nagbigay pa ng screenshot, ng message. Inilabas niya yung message na hindi totoo. Okay, sabi niya nga dito, yung statement niya, this was yesterday, na ang statement dito ay hindi totoo, mga kababayan, to the Office of the Vice President. For the information of the public, it was the House representatives that declined to accept the OVP delegation led by the Assistant Secretary, who is a senior official by reason of the status as presidential appointee, citing House tradition and stating that an undersecretary should attend. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Di ba nagsisirkula na nga itong bali-balita dito kay BP Sara sa mga social media, mga news balita ha, na hindi raw dadalo si BP Sara sa press hearing. Dito nga sa kanyang budget as a Office of the Vice President. Siyempre, kumalat ho yan. Marami na naman po mga dilawan ang nagsasaya. Nagagalit, binabash na naman ho siya. Pati yung mga galit na galit sa kanya. Di ba? Galit na galit ho sa kanya yung mga normal na ating mga kababayan na ba't hindi siya dadalo? Takot ba siyang malaman kung magkano yung pondo na winawaldas niya? Narinig naman po natin dito kay Miss Maharlika na merong mensahe si BP Sara na biktima siya. Biktima ho ang ating BP Sara na hindi ho siya pinapunta. Dinecline ang sulat niya, ang letter niya na dadalo siya sa mismong hearing ng kanyang budget. Diba? Ganyan ho nababaliktad ng media, ng balita, ang isang naglilingkod sa bayan. Ganyan ho nababaliktad o napagtatakpan ng media ang mga pamilyang Duterte. Kaya mga ka-update, diretsahan ho tayo. Hindi porket nasa balita yan, totoo na yan. Hindi ho porket nakabalita yan dito sa, hindi na po tayo magbabanggit ng mga ibang news. Diba? Hindi porket nakabalita yan dyan, totoo yan. Pakinggan ho natin yung side story. Pakinggan ho natin, alamin ho muna natin kung ano talaga ang totoong istorya bago tayo maniwala. Kasi marami hong biktima ng mga balita na hindi naman totoo, katulad yan. Pinakalat sa social media na hindi dadalo si BP Sara. Parang pinapakitang takot ho siya na mabisto. Pero mismong sila pala, House of the Representatives, Palasyo, ang ayaw na dumalo siya. Diba? Ganyan ho tayo binubulag ng mga balita sa social media. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin ito ang nangyari kung bakit naging biktima si BP Sara ng social media. At hindi lang ho yan mga ka-update. Kasi itong si Magalong mukhang nakikipagsabuatan na nga dito sa, alam nyo na ho, sa administrasyon ngayon. Tapos isa pa ito mga ka-update si Amy Manga at ito ngang si Martin Romualdez mukhang hindi na talaga magkakaayos. Kaya mga updates, simulan na ho natin ito. Itong kanyang screenshot. May message siya ng isang kongresista, hindi lang ng pinangalanan kung sino ito. Can you call? Dito siguro, akala siguro nitong kongresista na ito, yung mga staff lang ni BP Sara. Sabi niya, may super urgent now. If COS, Chief of Staff, Zulaika Lopez cannot come, don't expect smooth hearing. We need Zulaika Lopez at the very least. And why are you not responding to my calls? Diba? Galit pa to. We need USEC level. Defer muna to further notice. Diffuse muna natin. Situation, we need USEC level kasi to attend man lamang, very sorry, parang Arab, Barok. Sabi niya, I need COS Lopez, Zulaika Lopez, sana pero totoo, Bisaya nga ito si Palangga. Late na, hindi ko pala siya Palangga. Late na advice ko na committee. Very sorry. Tapos sabi ni Inday Kong, si Sara she is sick. But even if she's not sick, I will not let her attend. I will attend and hers instead. Salamat kaayo, Bay. So yun lang ang sagot. Natakot yata kay Inday Sara.
So pero nagpakalat na mga kababayan sa lahat ng mga iba't ibang mga media, mainstream media na what? Na hindi, ayaw umattend ng Office of the Vice President, na mga staff ng Office of the Vice President. So ang ibig sabihin yan mga kababayan ay talagang sinisira nila etong si Inday Sara. Alam naman natin na sinisira talaga ito si Inday Sara. So kaya naglabas siya ng ebidensya, naglabas siya ng screenshot. Kasi gusto nilang i-paint, okay, na si Sara Duterte ay takot sa kanila or umiiwas dahil nga sa mga mga binabato nilang mga kasinungalingan, 'di ba? Magsimula sa 125 million confidential fund, 'di ba? Yan yung mga binato nila in the past. Oh, ngayon lumabas na ang katotohanan na fake news itong mga jutang ginima diyan sa Congress, sa na yan, sa Congress na yan. Oh, pinalabas nila. Sino ang naglabas nun? 'Di ba? Hindi naman actually yung mga media na yan, hindi rin naman kasi maglalabas yung mga yan kung hindi rin sila finidan ng fake news or pwedeng bayaran sila, 'di ba? Ng bangag o ng tambaluslos para maglabas kayo ng fake news para sirain natin itong si Sara Duterte na ito. Sabi natin, yung mga opisina niya, takot, baka maatanong, ma-interrogate, kasi yan, budget hearing yan eh. Takot sila, ganyan-ganyan. So, mini-mislead na naman kayo. This is very bangag, very mangga. Pero dahil si Inday nagsalita, nag-post, edi bongga, di ba? Ang sinasabi nila, absent, di ba? Wala si Sara Duterte, hindi ready, Pero ang totoo, dahil, gusto lang talaga nila sirain si Inday Sara, mga kababayan. Kaya, I just don't know kung ano pa ang, pwede nyo gawin dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, regaluhan nyo naman ako sa birthday ko ng kalayaan para sa bayan. Sana pagdating ng birthday ko, malaya na kayo sa mga bangag. Paulit-ulit na lang kasi yung bato kay Inday Sara, confidential fund, impeachment, na inubos within 19 days. Yan ang bato ni Zaldico sa kanya, di ba? Ni Romualdez. O ngayon ang lumabas, billion, trillion pa nga. Di ba? Ang mga pondo ng gobyerno na napupunta sa pamilya ni Zaldico, sa mga contractor, sa mga kongresista, sa mga nagyayabang, diyan ang mga paldo-paldong pera na tangkas-tangkas, binabayad, na ginagastos sa kasino, pinanglalamo nila, my God, mga palangga, ginagamit yung Congress na yan talagang hindi para sa taong bayan, di ba? House of the People, sabi nila. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng Congress para sirain itong si teka lang okay? Si Inday Sara. Ano to? Okay, mamaya to may bagong balita. So ngayon mga kababayan, alam naman natin na wala talagang transparency, wala talagang matino diyan sa Congress na para sa inyo. Karamihan diyan ay may matino-tino pala, konting-konti yan, latak na lang mga kababayan. So ang issue ngayon ay sirain. Yan ngang sa Congress, mga update ko, konti na nga lang, bibilang na lang natin sa ating mga daliri, etong mga matitino na naglilingkod talaga. Siyempre, kabilang na ho natin dyan, ang nag-iisang Kiko Barsaga. Matino ho yan. Saludo ho tayo dyan. Mantakin po ninyo. Binabanatan ho niyan lahat ng kakilala o alam niyang kurakot. Diba? Si Martin Romualdez, mga kabdit, hindi ho niya pinapalampas yan. Kahit na Speaker of the House ho yan, wala ho siyang sinasanto. Yan po si Kiko Barsaga. Hindi lang yan. Siyempre, sasama rin po natin dito si Javi Benitez. Diba? Palakpakan ho natin yung mga yan. Diba? Yan po yung mga taong tapat sa kanilang bayan. Tapat magserbisyo, mga kabdit. Kaya mga kabdit, tulad ng ating sinasabi, kukunti na lang ang mga matitino sa Congress. Kadalasan, karamihan, mga saldi, kurakot. Ganyan po ang totoo. Sirain pa rin si Inday Sara. Kaya nga, di ba, si Tito Soto nandyan na. Yan na ang dinagay nila sa Senate President. Pero may mga bali-balita o sa usap-usapan, baka pwede siyang i-unseat o tanggalin sa pwesto nito ni Alan Cayetano.
Alam mo yan si Alan Cayetano, kung maninindigan lang sana yan, mga kababayan, laban sa mga Marcos, ayos sana yan eh. Pero tahimik din. Anti-Marcos yan. Na natatandaan ninyo, noong 2016, yung kanilang, debate, di ba? Na sinasabi ni Alan Cayetano, pati oras ko, ninanakaw mo, ganyan-ganyan. Magnanakaw kayo mga Marcos kayo, ganito, ganyan-ganyan. O na naging presidente na si Marcos, medyo naduwag naman to si Alan Cayetano. And I hope, di ba? I don't know. Wala na tayong aasahan. Wala na. Sabi ko, wala nang kwenta yung mga hearing na yan. Okay? Wala na yan. Even now, itong sinasabing independent commission, di ba? Para imbestigahan. Ito mga mga ghost project. Di ba? Lahat yan kadyutahan. Tinanggap naman ni Magalong, di ba? Tama ba ako? Tinanggap ni Magalong. Okay? Ano sabi niyo palangga? Tinanggap ni Magalong. Pero, mga kababayan, Evangeline Daclan, happy birthday din sa'yo. Sabi ni Angels, Cosme, meron ding vested interest si Alan Cayetano. Well, lahat naman halos may vested interest. Kaso lang, mga kababayan, itong pag-create nila ng independent commission, chuchu na ito'y pagpapatunay na talagang gustong ilihis ni Marcos Jr. ang mga kasabwat niya sa mga flood control project at nila ni Lisa Tanas. Di ba? Nag-appoint siya ng, operational chuchu dahil ito daw ay itong si Rogelio Singson, dating DPWH secretary. Ito ay merong skills, kumbaga, may talento pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Tapos yung Rosana Fajardo, forensic accountant daw, ganito, ganyan-ganyan. Ito nga, pinag-uusapan natin si Magalong. At ginawa siyang special advisor, investigator, chuchu-chuchu. Diba? Although nakita natin yung kanyang reputation na anti-corrupt siya talaga, pero ang punto de vista dito, dahil ngayon pinuri-puri ng mga business sectors daw si Bangag. Pinalakpakan si Bangag dahil nga nagkaroon ng, I think kasama yung Philippine Chamber of Commerce. Diba? Kasama dyan na pinalakpakan siya na sinasabi, wow, ang galing-galing. This is a cornerstone institution laban sa korupsyon, chuchu-chuchu. Diba? Pupondahan yan. Yung komisyon na yan, pupondahan yan. Pera nyo na naman. Okay? Pera ng bayan. Si Mayor Magalong, ikaw Mayor Magalong, na wawala na yung amor ko sa'yo. Alam mo kung bakit? Alam mo na Independent Commission, sabi ni Pobreng Pinoy. Alam mo na, di ba, sinabi mo na you will name names. What's the point of investigating if you already know kung sino yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan through that infra project? Wala nang kwenta to. Ba't ka pa mag-independent commission? Alam na ni Magalong. Di ba? Dapat diretso na kasuhan. Sa DOJ, sa Ombudsman. Kaso, mga kababayan, ito ay mga kadyutahan ni Bangag at ni Lisa Tanas. Bakit ayaw nilang ipagpatuloy ang investigasyon sa Senado at bakit nila tinanggal o inansit itong si Senator Marcoleta? Kasi syempre pag public hearings, nakita natin. Imagine mo ang mag-asawang Diskaya. Pinangalanan ang mga kongresista. Ang ginagawa ni Marcos Adictos Benedictus at Lisa Tanas, inaampat niya ang apoy. Ang bunganga ng mga kontraktor katulad ni mag-asawang Diskaya dahil inilalabas na nga yung mga kasabwat niya. Kaalyado niya lahat ang sangkot sa flood control. 'Di ba? Ano ba ang purpose ng commission na yan? Independent commission yan. 'Di ba? Anong gagawin nila? Mag-imbestiga, fact-finding chuba-chuchu, 'di ba? Fact-finding body, eklabush. Iwalay natin ang mga kasi napopoliticize yung sa Senado, 'di ba? Kasi sabi nila independent. Paano maging independent 'yan? Kung mismo si Bangag at si Lisa Tanas ang pumili ng mga ilalagay diyan. Hindi yan independent. Optics lang 'yan. Pinapakita lang kasi 'di ba nag-atrasan yung mga like yung sa South Korea, yung investment. How much is that? Ilang billion 'yon? Was it billion na umurong
nakalimutan ko lang yung figure, umurong sila dahil sa nakikita nila yung talamak na korupsyon dito sa Pilipinas. So yan, international optics yan ni Bangag, na para sabihin na okay, magaling ako presidente, gumawa ako ng independent body para magkaroon ng fact-finding, para imbestigahan. Wala nang silbi yan. Pupondohan pa yan, mangungumisyon pa yung lahat ng mga yan. Kaya sabi ko sa'yo, Mayor Magalong, it's bullshit. Why it's bullshit? If you're really for the country, Mayor Magalong, once I admire you. Dahil akala ko para ka sa amin. Tapos ngayon tinanggap mo, alam mo na eh. Bakit pa tayo magsusunog ng pera ng bayan sa kadyotang fact-finding na yan? Alam mo na si Zaldico, na si Tambaluslos na ayaw mo pang pangalanan at sinasabi mo, willing ka na ilabas yan, na hindi binak ka sa Senado, hindi ka pumunta, pero gusto mo sa Kongreso, putang ina, papagod na ako sa pakikipagmurahan sa mga hayop na ito. Mga palangga, open your heart, open your mind. Mayor Magalong, alam mo na ang mga pangalan. Why spend money, millions of Filipino o taxpayers money dyan sa kadyutahan ni Marcos Jr., independent fact-finding, putang ina, alam mo na ang mga pangalan. Diretso yun ang kasuhan. Kaya ayaw nilang matuloy ang hearing kasi ayaw nilang malaman pa. Kumbaga yung sugat na naidudulot ng hearing ni Senator Marcoleta na nailalabas natin, RA Pahati Construction, papunta na tayo kay Sandro Marcos eh. Mac Builders na inano ni Tulfo, ni Rafi Tulfo, baka hindi niya alam, nakasabwat si Lisa doon. Kaya, hindi siya hindi niya naisip yun. I don't know, baka mahina yung intel niya. Papunta na tayo, pinangalanan si Mac Builders. Ang may-ari nun, at marami pang ibang construction company, si Francis Lloyd Tichua, nakasabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos sa pagkidnap sa dalawang bata. Lagi kong dapat hindi aalisin yan. Papunta na si Senator Marcoleta doon. Din yung RA Pahati, papunta na si Senator Marcoleta doon para mahubaran ang Chief of Staff ni Sandro Marcos at itong si Sandro Marcos na nagbigay ng proyekto. Kaya ikaw, Mayor Magalong, please, para sa taong bayan, kung totoo ka, huwag mong tanggapin yang posisyon na yan. Mag-resign ka now. O isuka mo si Marcos Jr. Pero kung wala kang gagawin, gusto mo ng sweldo? Alam mo na kung sino ang mga taong involved. Why the fuck, Nilofa? Gastos pa ng pera ng bayan. Gagong-gago na nga ang taong bayan eh. Lubog na nga sa baha. Hindi na nga makabili ng bigas. Ang mga tao, kawawa na, lumabas na kayo, mga yawa. Kayong mga AFP, kayo mga pulis sa tagapagtunggol ng bayan. Jutang gininan nyo. Nakagalit kasi mga kababayan. Diba? Kaya nilalabas yan para dumami na naman ng mga investors, utang na naman tayo para kaching-kaching. Optics yan eh. Oy, ang galing pala ni Bangag. Addictus Benedictus, may fact-finding commission, chuchu-chuchu, eklabus. Alam na nung advisor na si Magalong kung sino sangkot. So what's the point? Nakita nyo yung Nakita nyo yung lohika? Ha? Nakikita nyo? Bakit ka pa mag-iimbestiga kung hawak na ni Magalong ang ebidensya? Kailangan na lang ilabas dyan sa Senado, ipahiya, iparada para mabato nyo ng kamatis. Or, I don't know. Alam ko, hindi kamatis ang gusto nyong ibato sa mga putang inan niya. Optics lang yan. Yes, optics lang yan mga kababayan. Mayor Magalong, if you are for the people, get out from hell. Sa mga banga, get out from the Addictus Benedictus. Hindi ka naman siguro tanga. Okay? Sabi ko nga, once I admire you. Pero nung nakita ko si Kumar sa likod mo, nasangkot, may nakasangkutan ng kidnapping, paggurgur dapat kay Morales, nakakapagduda lang kung mahina ang intelligence mo. Galing ka sa militar eh. Tangina kung ako nasa militar, mga ganyang takti-taktika, alam ko na lahat ng hininga yung mga yan. Sabi ko, Gorgor 1, Gorgor 2, Gorgor 3, mga demonyo yan, kalaban ng bayan. Nandyan ka pa sa likod. Kasi, mga palangga, ang talaga niyan, ang purpose ni Bangag, kaya pinutol yung Senate hearing, Blue Ribbon Committee hearing na yan, kasi nga,
ang lahat ng sangkot sa flood control ay kaalyado ni Bangag, ang pinsan niyang si Tambaloslos, si Saldico, na nagkakasabwat sila dyan sa pagpasok ng ICC. Nung pinapasok nila ang mga kasabwat nila sa ICC, nandyan sa hotel ni Saldico, nandyan, pinigyan ng pang-shopping ni Tambaloslos and everything. Lahat yan in-expose ko sa inyo noong 2023 pa. At yung fact-finding eklabus na yan, independent commission na yan, mga kababayan, ano yan, delaying tactics. Kailan pa yan matatapos? Papatayin nila ang issue. Diba? Fact-finding, unlike na kapag pinag-usapan dyan sa Congress, sa Senate, sa Congress, makikita natin kung sino ang mga kasabwat. Kaya dapat pag nakita yung kasabwat, kung matino lang yung gobyerno na rin, pak, atak-atak kaso. O kung meron tayong bitayin ka agad pati warik. Pero again, itong ginagawa ni Marcos Jr. ay para what? Gaguhin na naman kayo. Diba? Kasi sa Senate hearing, lahat tayo nakatutok eh. Nanonood tayo ng bonggang-bongga. Pinakikinggan natin kung sino ang mga nagsasabi ng kasinungalingan, kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino dapat ang pagpatiwalaan natin. Kaya di ba kahit na buwisit tayo dito kay Bryce, yung Alcantara, Hernandez na yan, di ba kahit pa paano na ipakita nila kung gaano nila palapastanganin ang pera ng bayan, tangkas-tangkas na pera na binabayad sa kanila ng mga kontraktor dahil magkakasabwat kongresista, kontraktor, DPWH. Di ba? At ang question, may power ba si Magalong, itong sino pa yung dalawang niyang kasama na binanggit natin kanina? Okay? May power ba sila? Para what? Para i-prosecute? Wala. Nga. Ang ending, saan tayo? Ombudsman pa rin. DOJ pa rin. Nakakampi pa rin nila Lisa Tanas. E di ginagago lang kayo. Ginigisa kayo sa sarili niyong mantika. Make up your mind, darling. Independent fucking commission. Pag nakita nila, andyan si Sandro, si Lisa Tanas, so ipoprosecute ba nila? Ang ending, DOJ, Ombudsman. Haharangin ni DOJ, haharangin ni Ombudsman. So anong solusyon? Lumabas kayo ng bahay ninyo. Dahil ginigisa kayo sa sarili ninyong mantika, mga palangga. Ano gagawin nila doon? Siyempre, yung mga yung mga imbestiga, wala na nga, alam na nga ni Magalong kung sino eh. Di ba? Pinapalabas lang ni Marcos na parang, may ginagawa ako. Sabi ko nga, optics, international, local, whatever, impyernong optics ang ginagawa niya. Kasi gusto niyang, what? Ampatin ang inyong damdamin, ang inyong galit, ampatin na malaman ninyo kung sino-sino ang mga kasabwat nila. Lumabas na Arjo Atayde, mga kongresista na lahat aligned sa kanila. Di ba? So ngayon, tanga pa rin. Ayaw pa rin nyo kayong lumabas. Di lumubog kayo sa baha. I-enjoy nyo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kasi ilulusot niya yung kanyang mga kasabwat. Kasi nga, kung ipapatawag, imagine mo, ipapatawag yung 20 plus ba yun, 21, 22, na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya. The reason why, buksan nyo ang inyong mga neurons, kung may natitira pa. Kaya yung pinigil ni Bangag Jr., ayaw niya nang maipatawag yung mga kasabwat nila kasi pipiyok yung mga yan. Siyempre, pag ginrilya ng mga senador, na kahit papaano na, katulad ni Senator Marcoleta, malalaman ng taong bayan kung sino ang mga kasabwat nila. Hazelby Garcia, yes. Magalong, please, para sa bansa natin. Wala na yan, Mayor Magalong. Huwag na tayo maglokohan dito. Alam mo na, ilabas mo na. Itatago mo pa ba sa amin? Nagdakdak ka na eh. Bigyan mo ka. I'm giving you the benefit of the doubt. Gumawa ka ng tama. Sumama ka, ikaw ang lumabas, ikaw ang manguna. Sa Welga, lumabas-labas ka, ang kaalyado mo doon, mga dilawan. Taong bayan ang isama mo, manawagan ka. Huwag ka nagpapaniwala kay Marcos Jr., mas magaling ka dahil galing ka sa military, di ba? Gilolok, alam mo na, ang mga pangalan, giatay. What's the point?
Ha? What's the point na mag-imbestiga ka kung hawak mo na ebidensya? So ano, gagastusin na lang yung pondo sa'yo? It's like babayaran ka ng libangag, o ito magalong, o para tumahimik ka. 10 million, 20 million, stop that crap. Gaganunin ka. Nagsalita ka na, ang dami mo ng interview kay Jessica Soho, kay Karen Davila. Wala nang investigation. It's done. Ang kailangan mo na lang gawin, magalong, lumabas ka sa kalsada, i-broadcast mo sa taong bayan ang mga kasabwat nila. Katulad ng ginagawa ko, hinarap ko ang mga kaso. Death threat, hindi nga ako sundalo eh. Tapos kayo dyan, matakot. Wala nga akong napakinabangan sa gobyerno ni Cinco. Dahil ang misyon ko ay gisingin ang mga alindog ninyo. Ikaw pa ngayon, bilib na bilib kami sa'yo. Mayor Magalong, for president, may mga ganyan pa, di ba? For senator, and now, kakainin mo yung suka mo? Nagpapauto ka kay Lisa Tanas at kay Marcos, ganon sila. Sasaburan ka, padadamahin ka, katulad ng ginawa kay Torre. Tinapon din si Torre. Ganon din gagawin sa'yo, itatapon ka rin. Di ba? Tingnan mo ako. Ako wala akong hiningi sa kanilang pabor. Ni piso wala akong hiningi. Dahil hindi naman ako pwedeng, posisyon, di rin ako humingi dahil Amerikana. Itatapon ka rin nila. It's high time for you to speak up. Huwag mo nang tanggapin yan. Mag-resign ka na, ilabas mo ang mga ebidensya mo. Tapos. Unless you're interesado ka sa perang ibabayad sa'yo. May pondo kasi yan, mga palangga eh. May pondo yan. Sayang lang yung oras mo dyan, Magalong. If you are anti-corruption advocate, do it now. Huwag ka nang makipagsabwatan kay Bangag. Dahil ba ngayon pa lang, ibabagsak na ng taong bayan ang iyong pangarap. Ngayon pa lang. Kasi kung papapatuloy ka, ay mamumura ka sa susunod. Bilib na bilib ako sa iyo. Dahil akala ko para iisa ang laban natin. 40%, 50% ang nakukuha dyan. Although, you sounded like malumanay na tao, ganyan. Bilib na bilib ako, di ba? Ang galing-galing naman ni Mayor Magalong. We need something. We need someone like him. And now what? Watawat. Pasensya na kayo kasi galit talaga ako pala. Kung nasa harap ko lang sila ngayon, patay na silang lahat eh. Hindi ba kunin ko yung AR ko? Seriously speaking, mga palangga, it's so frustrating, no? Diba? Gusto nilang ipalusot, yung Independent Chuba Commission na yan. Independent Ngiwi, Independent dapat yan. Ano ba yung I? Independent Singhot Commission. Hindi yan para sa investigation. Para panagutin yung mga sangkot dito. Para what? I-divert. I-divert kayo para makalimutan nyo na kasi hindi naman sila maghihiring everyday, di ba? Or every week or twice a week. Hindi naman nila ihihiring yan kasi hindi gagawin ni Marcos yan. Dahil ang mga kasabwat nga sila. So isinishift o dinadivert ang atensyon ninyo ng taong bayan sa kadyatahan na fact-finding para protektahan ang mga kaalyadong mga kongresistang isiniwalat na mga diskaya na sangkot katulad ng mga Atayde, katulad ni Roman at hindi ko kabisado yung mga pangalan, you know that already, di ba? Yan mga kababayan. So now, ano tayo? Ganito na lang ba tayo? Paulit-ulit na lang ito para na tayo may mga sakit. Paulit-ulit. Ay, nako, palangga. Tingnan na natin itong mga nagbabagang, mga nakakasukang balita. Ano ba ngayon mga nakakasukang balita? Ay, nako, giatay. Kaluluoy talagang aking mga palanggingging. Okay? Tingnan ko lang itong, eksena na ito, mga hitad.